ang bagong buhay kay Kristo. Sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila, dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos, dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawala na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus? At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanang nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay, dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo. Dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal, para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos, at siya ang katiyakan ng kaligtasan niyo pagdating ng araw. Alisin niyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo, dahil kay Kristo. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo, habang hinihintay natin ang napakagandang pag-asa na walang iba kundi ang maluwalhating pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo."